Pero dahil nga sinabi ko, mga bossing, na doon sa kanilang kampo, ang pinag-uusapan na po ay mga senador. Nako, eto ho, mga kababayan. Si Robin Padilla, ha? Inuuto na kayong mga kakamping ni Robin Padilla, no? Kung si Robin Padilla, hindi na nga ho kayo mauto doon sa kanyang performance, gusto pa ho kayong utuin na si Rowena Guanzon daw po, si Atty. Rowena Guanzon ay magbibigay muli daw ng tunay na boses ng Bisaya at Dilaw sa Senado. Katulad ni Tatay Digong. Gusto nilang maging senador si Guanzon? Anong puto naman yun? Kailangan yata may Gucci tsaka Rolex. Kapag kaganyan. Mata pobre! Ayaw ng mamamayang Pilipino ng ganun, Boss Noybi. No? Ayaw ng mamamayang Pilipino yung yung, alam mo yun? Dapat ang gusto ng mga Pilipino mapagkumbaba. At saka, Boss Noybi, putik naman. Parang hindi mo kilala yung mga kakampik, mga dilaw na sinasabi mo. Hindi madaling mauto yung mga yan. Di ba, Kim Barrera? O, hindi madaling mauto ang mga dilawan o yung mga kakamping. Matatalino yan. Nagre-research yan. Kilala nila yung mga kandidato na hindi dapat iboto. Tsaka bakit gayon? Ang layo pa ng eleksyon. Yan na yung mga sinisigaw ninyo. No? Sabi ni Rosewin, wala akong Rolex at Gucci kaya hindi ako boboto dyan. Sabi ni Kimi Barrera, nung kampanya, mukhang matalino si Robin. Nabobo nung naupo sa Senate. Sinibak siguro ang coach pagkatapos ng eleksyon. Kasi nanonood ako eh. Nanonood ako nung mga campaign rally. No? Kasi dahil kinabukasan kung ano yung iba-vlog ko na nangyari doon sa campaign rally ng Unity. No? Puro wonderful tonight lang ho si Robin Padilla eh. Hihintayin mo yung di ba yung 12 na kandidato ng Uniteam. Magsasalita isa-isa, Loren Legarda, mag-iisa miski si Harry Roque, no? Si Bobondat-Bondat, magsasalita nung kanyang plataforma de gobyerno. Ngayon si Robin Padilla nasa bandang huli. Magwa-wonderful tonight lang po yan eh. Di ba? Diyos ko po. Tapos, sama pa sa DDS. Ang utuin nyo na lang, Boss Noybi, yung mga DDS. Yun, pasok na pasok yan. No? Pasok na pasok yan. Pero yung sasabihin ninyo, kakamping pa din si Guanzon, isinusuka na ng mga kakamping si Guanzon. Yung mga kaibigan ko nga baliw na ang tawag kay Guanzon eh. Diba? Alam na Duterte, alam na DDS. Baka nga yan ilinagay ng mga Duterte doon sa mga dilaw para hindi marinig yung mga plataforma de gobyerno ng mga dilaw. Ano po ginawa ni Guanzon nung campaign election, nung nandun? Merong boxing gloves, tapos may coke na dala-dala. Puro paninira lang ang ginawa eh. Ayun, madaming naapektuhan, madaming natalo doon sa sa kakamping. Diba ba? Kung sa Congress, hindi makapasok, tapos magpupumilit pa sa Senado. Aboy, ano ba naman yan? Ayaw ng Pilipino yung dadagdag lang doon sa mga doon sa mga kukontra na matuloy yung impeachment ni Sara Duterte. Ayaw ng mga Pilipino yun. Gusto ng mga Pilipino na matuloy yung impeachment upang sa ganon, maipaliwanag ng Vice Presidente kung ang depensa niya doon sa mga inaakusa sa kanya. Di ba? Pabor naman sa inyo yung impeachment. Bakit? Pabor kay Sara Duterte. Bakit to, mga kababayan? Kasi kapag natuloy ang impeachment na yan, ang mangyayari po, mga bossing, pagka natuloy, napaliwanag ng maayos ng kampo ni Sara Duterte na hindi dapat siya ma-impeach, na yung mga confidential funds, etc., hindi totoo at tawang gawa-gawa lang, di iboboto natin siya. Totoo pala na pinupolitika lang si Sara Duterte. Ganun ang mangyayari. Di ba?
Pero kung ang gagawin nyo, kayong mga senador ni Duterte, haharangan nyo at hindi nyo ipaparinig sa mamamayang Pilipino yung mga depensa ni Sara Duterte ng kampo niya at hindi nyo hahayaang makita ng mga Pilipino yung mga ebidensya. Oh, hindi na kayo dadagdagan. Di ba? Ayaw namin mga Bisaya ng Rolex, okay na kami sa G-Shock, sabi ni Salt ER. Oh. Kasi nakita, napansin, nahalata na mata pobre yung estilo ni Guanzon Sabi ni Rosewin Isidro, naalala ko tuloy na may nagsabi na Andrew E. dyan kay Guanzon. Bakit naman kamukha? Di ba hanggang office hours lang ngayong araw na binigay kay BP Sara para magsalita? Yung tungkol po sa impeachment. Sige, puntahan ho natin yan mga kababayan. Yung tungkol sa impeachment ng Vice Presidente. Yun nga. Ito ang sinabi ho dyan mga bossing. Asan ba yan? Andali hanapin ko lang. Ito. Si Jesus Palsis, pinost na nga niya ho yan mga kababayan Pinost ni Jesus Palsis, mga bossing, yung tungkol o yung time, hindi yan. O yung timeline, ni Sara Duterte para sumagot ho, mga kababayan. Ito, asan ba yun? Ito. Ayan. Yan. Sabi dito ni Jesus Palsis, Sara Duterte has only until 5 p.m. to submit an answer to the impeachment complaint filed against her. No? If she doesn't file one, Congressman Terry Redon said mas bibilis ang proseso kung hindi siya mag-file. No? Ganyan daw. Damn if you do, damn if you don't. Sabi. Pag ginawa mo, may kalalagyan. Pag hindi mo may ginawa, may kakalagyan. Mukhang parehas pong hindi papabor sa kanila mga bossing. Ano po? Bakit? Ang nagtataka ako sa kanila, lagi nilang sinasabi, meron po kaming depensa, meron po kaming 16 na lawyer, yung mga kinuha ho, mga boss, chief amo, sir. Ang sasagutin yung mga reklamo sa impeachment. 16 na lawyer. Tumagal ang 1 taon mahigit. Umabot pa sa last minute bago ho sila sumagot. Yes, sumagot na po sila mga kababayan. Nagsalitan, sinagot na po nila yan. Pero umabot pa ng last minute. Kasi nung nabasa ko ito, bandang alas 4 na ho yata o alas 3 na ho yata mga kababayan. Piruin mo, sabi ko sa sarili ko, kung ikaw may sagot ka doon sa mga inirereklamo sa iyo, agad-agad dyan Baka yung unang araw pa lang ho, mga kababayan, na inireklamo ka,